Okay, may topic dito si Attorney Claire. NBI, may nabuking na mga 18 ex-military. Anong nabuking to, Attorney? 28 minutes ago. Naku, medyo matagal-tagal to na-appoint po as presidential advisor for sa natin. Yan. Bawasan Ayan natin po, yung na-announce po natin kanina. At yun nga po, hindi natatapos yung ating trabaho after the briefing. Meron po tayong mga natin ng meeting. At yun, may mga announcement po tayong ginagawa. Documents for the issuance of the... Wait, balik. Well, actually, tuloy-tuloy naman yung action na ginagawa ng National Bureau of Investigation. We already submitted the necessary documents for the issuance of the red notice. And tama naman yung sinasabi nga ni Pangulo, hindi naman tayo pwedeng basta pupunta sa Portugal o padala ng arresting officers doon at arrestuhin. So we'll be coordinating with our counterparts sa Interpol at sa NCB ng Portugal, yung government nila, para mahuli at kukumpleto na yung sa red notice na mahuli at may balik dito si Ginoong Saldico. Sir, wala ka ng red notice. We will make a follow-up today after the statement ni Presidente. Pero Shout we out. completed yung mga Arjen Baldonado, shout out ka. Lucy, shout out. yeah. From Bahrain. Ito yung mga travel di umano nung 18 military. Natin. Yan na. Allegedly naman rin, yes. Kasi sabi ni Sergeant Tubin, magkasama sila ni Saldico na parang sometime. Oo. Pero mga kapatid, diba, please, correct me doon sa mga statements na ginawa, ilang videos yun? 5? Saldico, diba never siyang nagsabi na siya mismo nagde-deliver. Ang sabi yung mga tao niya. Tapos ito si Sergeant Tubin, sabi niya, kasama niya si Saldico. Doon palang conflict na, mga kakliba. Correct me if I'm wrong, yun yung natatandaan ko. Sa 5 or 4 na video ni Saldico, wala siyang sinabing nag-deliver siya mismo. Diba? Tama ba ako? Mga kakliba, nandiyan ba si MUG? Dito nga si MUG. Hello, MUG. Ikaw nakakamiss ka. Hindi ko napapansin si MUG, Hindi ko napapansin yung vlogs mo. Uy, MUG. May nabitaan ako. Doon sa mga langgrabing doon sa Bataan. Iba pa yun sa problema nyo, Meron ako nakita Mga daw, Mayor Santos. Si Harry Roque. Ng fuel. Inalala niya pa yung fertilizer pa sa mga magsasaka, saan daw kukuha kung tataas. Ang Pangulo? Samantalang sino ba yung nagbabakasyon habang may putukan sa Middle East? Sinong naglalamierda sa bangko? Diba? Sige, basagin mo, Atty. May magiging war? Naglalamierda pa sa bangko? Diba? Yan ang problema. Alam mo mga clear. Alam mo, pag meron nangyayaring parang hindi maganda, nasa ibang bansa siya. Sige, si Bagyong Karina. Nasaan siya? Germany. Unang putok dito sa Iran. Nasa ibang bansa rin. Tapos maninisi na lang na walang ginagawa yung gobyerno. Wala daw. Samantalang siya, ang nasa labas ng bansa. Tanong nyo na lang, anong ginawa mo dyan? Feb 25, 26, 27, 28. O isama natin March 1. Anong ginawa mo sa ibang bansa? Tumulong ka ba sa mga kababayan natin? O nangampanya na lang? May trademark, sabi ni Fido dito, may trademark na si Mark. Ay, si Mike. Lamat na sa kanyang pagkataong ganitong gawain, hindi na siya credible. Diba? Yan siya sinabi. Yung nagpawala, ano ba sabi ni Maring Winnie Munsod? Kilala siya sa paggawa ng mga witnesses, fake witnesses, pagtatago ng mga witnesses, pagkawala ng witnesses. Yan ka na. Noon ka na for that. Diba? O, so ito tayo. In 2025, na pumunta sila ng Ilocos Norte, nagkatid ng pera sa bahay daw ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ginawa namin, nag-issue kami ng subpoena duces tecum sa air tax. Yan na pala mga kaklin, nag-start na rin investiga, patungkol sa Ilocos. Support lang si Mike Defensor, pero mas marami pa siya sasabi kaysa sa Aiden Maris. Tama. At, alam niya yung mga kwento-kwento, tapos support lang daw, transportation lang. sumagot ng air taxi na meron pang board resolution na kasama na notarized na from 2023 to 2025 walang sa flight logs walang record na si Saldico at si Sergeant Tube nagkasama sa isang flight na inarkila na ang eroplano ng air taxi. Yun na, ito yung sasabi mga klire. Nag-try sila mag-imbestiga. Kung may nakita sila, syempre, nagbiyahe ng Ilocos, tuloy-tuloy ang pag-imbestiga. Doon pa lang sa umpisa wala nang record ng biyahe. Paniniwalaan mo pa ba? So, sinong iimbestigahan mo na nagpe-fake news? Yung air taxi na nagbigay ng dokumento nang wala silang biyahe? O yung nag-aakusa ngayon? Fair yun. It's fair enough. Diba?
So very clear yon, malinaw na wala. At ako nga, in my experience as former general manager ng Manila International Airport, lahat po ng lumilipad na kahit chopper lang, meron talagang lahat ng pangalan. And there are times also na nakakagamit ako ng pribadong aeroplano, kaya ng chopper. Very strict na inilalagay yung mga pasahero po yan. So hindi po mawawala yan. So ang implication po, between sa isang nagsasabi ng kwento ng ganun at isang documented, ang official na documented ng isang pribado kumpanya na air taxi naman is, pag tinignan nyo magandang reputasyon, medyo parang mas magdududahan natin yung statement po. Yon, mga kakli. Kasi ang air taxi, there's no reason for the air taxi or management ng air taxi to make up stories. Wala naman sa issue kay Pangulo eh. Diba? Itong mga to, may issue. Meron silang gustong pabagsakin. Yun yung issue nila. Diba? Oh. So, di magsisunungan yung air taxi kasi records pa nag-uusapan doon. Kung isang nag-claim na individual. Lalo na wala naman po pinakita na corroborating evidence. Kasi very surprising, ang daming pinapakitang litrato ng mga maleta, pero wala akong nakitang litrato. Nakasama o tumanggap isa man lang doon sa inakusahan. O kasama nila si Saldico. Yeah, bakit wala silang picture? Kasama si Saldico, saka si Tube. Going to Wala silang selfie. Labo, di ba? Nakita ko po yung buong joint affidavit, 36 pages including the annexes. At sinuri na po namin dito sa NBI. Jenny Ramos, shout out. Siya, nagbigay din ng mga picture at video recording na nag-notary sa opisina. But we have yet to validate kung talagang sa Las Piñas yung ginawa yung notary. Because what is surprising, sa Makati yung opisina ni Atty. Baligot, pero ang notary public sa Las Piñas, Well, tingin ko, for me naman to mga hindi mo na masyadong mako-question saan siya nagpano. Ay, Rich Shem, welcome back. Good day din sa MIB Santa Clear. Watching live from PH. Present pa din. Salamat. Oo. Okay, si mga klip, binanggit naman ni Baligod na parang, paano tawag niya doon? Partner? Hindi wording partner. Basta parang kasama, in a way, itong notary public. So, pwede. Kahit sabihin mo na malayo, sa Makati, pare, punta kami dyan. Walang notaryo dito Punta kami dyan, ha? Pwede yan. So, hindi ko na masyadong ita-technical si notary public. But, mga kaklir, usually sa cross-examination na ginagawa, pag medyo duda ko, question ko yan. Tinatanong ko yan. Diba? After you had the question and answer with your counsel, what did you do after that? What did you do next? Pag sinabi nila na, after mo magtanungan po, dumiretso na po ako pa uwi. So, lumalabas, di siya nagpanotaryo. Nagpanotaryo lang, si lawyer. Pwede kasi itong mangyari, dapat hindi, Halimbawa si Atty. Baligot. Kaibigan niya si attorney, notaryo publiko. Instead of the 18 people will go directly, diba, to the notary public, para manumpak, swear in. Pwedeng si lawyer magdadala. Diba? Without meeting the affiance. Pero dito kasi mga kakli, sinabi naman kasi na may pare, merong bishop, na nakakita na nanumpa sila. So tingin ko dapat hindi na siya ma-question. Akin lang huwag natin questionin yung notaryo. Okay? Ang question natin yung contents. press conference sa San Juan. So it took time to travel, to biyahe na ganun. So Pwede siyang issue. Pero sinabi naman kasi ni Father na nakita niya talaga itong nanumpa. Diba? Nanumpa. sabi niya, regular naman daw yun, may mga joint affidavit. In my experience as a lawyer, tama naman yung mga joint affidavit o joint document. Pero this one is a serious allegations to a lot of people at saka mayroong national interest, so to speak. Kung ikaw yung lawyer, sinasabi niya kasi, hindi ko kailangan alamin. Ang alamin ko lang is kung ano yung, kung totoo ba sila yun, kung sila ba nagsabi noon. Pero prudence will dictate sa mga abogado na itong ganitong sistema, bago ako magnotaryo, teka muna dahil sigurado mapapatawag ako rito at tatanong. So what we found out is by relationship sila niya Atty. Baligod, sabi magkakilala na at eventually magiging off-cancel. Although si Atty. Baligod, in one of his pronouncements sa social media niya, sinabi na niya na off-cancel si Atty. Pascual. So sino niya, what also we found out is si Atty. Pascual is very active in social media doon sa kamusta ka, Atty. Yata parin niya nun, na sila magkakasama ng personalities who are also very involved in politics. And ang nagmamanage ng account na yun is a person named Michelle Defensor. When we ask him kung ano ni Mike Defensor, hindi daw niya alam. But we found out later, magkapatid pala si Michelle Defensor at si Mike Defensor. So, yun lang. Tinitingnan namin. Magkapatid pala. Defensor pa rin. Kasi binanggit na sa amin na doon sila nakikita doon sa pag-ood. So apart from that, Hindi magkakilala pero magkapatid. Silang Facebook account na minimintain Hala, meron pala. Friendship. Bistado. Magkasama sila.
So, Hindi lang doon. hindi lang po doon. Kasi alam nyo, dito naman po sa NBI, ang paliwanag na namin dito, tinitingnan namin po lahat ng anggulo. Hindi naman po pwede tayo nagreklamo. Kaya siya na lang imbestigan. Again, ulitin ko. Halimbawa po, isang tao na punta sa pulisya, nagreklamo. Hindi nagreklamo yung kanyang kapitbahay. Hindi naman po kagad pinapatawag yung kapitbahay. At ako usapin muna yung nagreklamo at tinitingnan kung ano ang katotohanan doon sa reklamo niya, ano ang personalidad niya, ano ang intensyon. Yun din po yung ginagawa natin dito. Tinitingnan natin lahat ng anggulo. Nung angulong marines, at bakit po lumabas na, ano natin mga personalidad na binanggit. Pero let me caution you, hindi ibig sabihin yung mga binanggit na tao, hindi rin namin ipapatawag. Kung mapatunayan namin na yung direksyon ay papunta sa kanila na kailangan silang tawagin para magpaliwanag kayo, tatawagin po namin. Director, mga ilan kayang expect natin na dadating bukas? Well, depende po kasi lumalabas na yun ang handler talaga ng allegedly ex-marines. Kasi mali na po kagad, let me correct, kasi sinasabi 18 marines, ay mali na po kagad kasi meron din po kami certification at pruweba na yung 18 apat doon ay driver bodyguard, hindi po marines. Apat doon, driver bodyguard. Others, di ba? Dapat ganun. Pwede malabas po kasi apat hindi. 14! Oo nga, may military lagi ko yun. Tapos sa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Saldico as closing bodyguard. Diba? Yan na. Sabi na lahat nila 18. Sinabi sa interview, ano dyan, lahat sila nagsilbi kay Saldico. Lahat sila marunong mag-drive. Yung second, press ko na, remember that? Yun sila. Pero hindi pala lumalabas, hindi pala lahat. Ano to, dagdag lang para dumami kunwari. Yung walo po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang binabati, yung pinagdili ko na ng driver at Ala, 8 pa pala. Ang hindi pala, tinatrabaho kay Saldico. So, pamparami. bodyguard. So there are already inconsistencies po. Eh sana umatid po sila, itanong nyo ilan. Next po namin umatid sila kasi initial po namin sila ng subpoena under the deputization of the Office of the Ombudsman. And the Office of the Ombudsman has the contempt power. So, Sir, yung 10, MUG, no? May kaso daw ito. Pero syempre, dapat mapukpok din dito ang DENR. Kasi natatanda yun sa isang briefing ko, binanggit ko na itong land grabbing sa Bataan. Meron pa pala. Kawawa naman yung mga farmers dyan. Dinalapian po yan, tao po yan ng mga Garcia. yung confirm na naging tauhan ni Dalton. hindi ko pa rin po sigurado kung yung 10 lahat kay Saldico. Ang sigurado po ngayon yung 8, hindi kay Saldico naglingkod. Yan, Aray. So, Yan na yung 8. 14 lang ang ex-military and others. Introducing the new Isuzu Mu-X. Take Putragis. Bistado, Sir Leonardo. Diyos ko, Lord. Ay, nako. Yung 8, guys, hindi talaga nagtatrabaho kay Zaldico. Diyos ko po. So yung 100 director ng retired general na to. At meron po kasi mga story na lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years, pero naputol nga dahil nawala na nga si Saldico. So these bodyguards, including mga retired marines, hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawala ng trabaho. Yun nga, mga clear, di ba? Kaya nga kapit dito sa patilim at ang tumutulong ngayon dito, si Atty. Baligod. So tanong natin, hindi ba to binibigyan financial support ni Mike Defensor? So yun nga po yung in-explain ko sa angulo that these people, wala silang livelihood, wala kabuhayan. So parang baka mamaya, vitiated yung position nila sa paggawa ng mga salaysay. Pwede, di ba? Kasi kapit sa patalim, mga kaklir. Kapit sa patalim. Kailangan nila ng pera. Nila ng kabayaran, or baka mamaya meron din siguro, sinisiguro natin na walang panunuhan, walang pananakot doon sa pagbibigay nila ng kanilang testimonya, ng kanilang affidavit. Pero ano yung magiging balance support sa kanila? Well, we will coordinate with the Office of the Ombudsman because we are deputized. So we will probably recommend na baka kailangan ma-exercise yung contempt power, or probably we will determine pagpapala ulit kami ng panibagong subpoena. Problema nga, hindi na natin alam kung saan nagpunta. Although the address given is the address of the Office of Atty. Baligod. Kasama ko sa Pilipinas si Atty. Kasama ko, kasi siya po yung Pero nagsalita. wala mo sa kanila lahat binigyan mo lahat. Bali yung 18, tapos parang 25 po. Pero meron pa po kami mga issue ng subpoena for Friday. Si Dr. Pong Defensor, kasama ko. Kasama ko. Kaya kasama si Defensor Investigator. Ano na po natin? So wala pa po, no official. So malalaman po natin bukas. Sige, imbestigahan niyo si Meron Defensor. na kasi yung Atty. Pascual tsaka yung isa na nag-confirm na sa kanya naka-assign. Yung 8. Kaya po alam na namin na yung 8 yung 8 Doon pala mga clear. Ito sabi natin, di ba? Pag may conflict at hindi ka na makatotohanan, paano ka pang paniniwalaan sa ibang mga kwento mo? Kung sa maliliit na bagay, kaya mo magsinungaling, lalo na sa malaking bagay, lalo na kung bayaran ka. Please pardon me for that kasi nasa process kami ng investigation. We will eventually lalabas din namin kasi baka there are security reasons that we have to provide sa power. Pero yan po importante yun. 25 po. Plus another one on Friday. Another one. If possible, na ipa-content, bigyan yung NBI sa ombudsman. Sa ombudsman po, or we can also go to court because under the rules of court, meron pagka may subpoena power ka, we can go to court to request for a contempt for those persons who did not submit the subpoena. Kung hindi sinecure si Dalton, sino po sinecure na ba? Marami po eh. Yun po yung inaalam namin, pero confirmado po yung isa, may wala nakasasay. Sir, so confirm na po kung saan yung nakasign na yun. Yung personality na yun. Na-interview na po namin, to be honest, nag-voluntary upon receiving the subpoena ng Thursday, nag-voluntary na po na pumunta. Kasi sinabi, yun po yung tama, kung meron kang subpoena, hindi ka naman natatakot, wala kang Yun. Bakit, di ba? Hindi mo kailangan hindi ka kailangan alma-alma dyan. Bakit kami? Ba't kami? Maganda yung kwento nyo eh. Kasing makatotohanan kayo, di prove nyo yung katotohanan, di ba? tinatago sa batas, mas may po na pumunta ka ng kusa. Kasi we have the professional agents to investigate them. Meron din po kaming technologies to test yung truthfulness ng sinasabi nila. If they be willing to submit the result of polygraph test, meron po kami na-ready din yan sa forensics natin. So madali po kasi ang sa akin lang, pakiusap ko lang nga po sa tao, sana wag mo nang May polygraph test, mga hindi ako masyado dyan.
Hindi ako sigurado. Gani na magkaroon ng agad ng site because ang commitment po ng NBI, we do it very professional and very transparent. Kung may mga bagay po kami hindi namin mabanggit pa sa inyo because we are very careful na kailangan protection din namin po yung mga involved na tao po. Director, kailangan po kayong 18 Marines ang pumunta isa-isa or pwede sila represent? Kailangan po na sila yung pina. Bakit po? Sabi ko nga kailangan i-test natin yung statement nila. Napakahirap na po nito. Sabi ko nga kailangan sila po. Represent ni Atty. Bando. Ano po, kailangan Isa-isa or pwede sila represent ni Atty. Bando. ano po, mas maganda sila po. Kailangan po na sila yung pina. Bakit po? Sabi ko nga kailangan i-test natin yung statement nila. Napakahirap na po nito kasi yung isang pinagsamang sinumpang salaysay, 18 yung nagsasalaysay. So dapat po siguro isa-isa. Oh, actually, mahirap yung mga client. Hindi mo alam kung sino naghatid. Sabi ni Tube siya at saka si Saldi. Pero lahat ng 18 doon, nakapirma as if lahat sila kasama. Parang lahat sila may personal knowledge. Hindi pwede ganun. Kasi hindi Oh. Parang si Marcoleta lang yan, si Mike Defensor, mas alam na alam pa yung kwento kaysa sa testigo ko, no? Oo nga, di ba parang, oy, naman saan pwede mo yung complaint mo? Ay, ano mo, affidavit mo? yung collection ng isa, yun din yung collection mo. Pag sinabi kong affidavit, sinumpang salaysay, that is your personal recollection of what you did. Kung ano yung nalalaman mo sa nangyayari. So dapat po, ikaw yung magsabi mismo, ano bang participation mo? Ako nabibili ito. Kasi binabasa natin yung salaysay, parang nangyayari tuloy, parang may mga hearsay na lumalabas. Ano mo? Yun, mga client. Ba't technical sila talaga doon? So para hindi maging hearsay, it should be a personal account mo. Ano yung naalala mo, ano ginawa mo, ako nagbuhat nito, ako yung nag-drive dito na ganito. So Kung naman po na na-confirm na napupunta po. Saan naman po yung 100 wala po nagpo-confirm sa amin na pupunta. Ang sinasabi ko po, meron nang pumunta nung Biyernes. Baka po mamiskot na naman tayo rito. Nung Biyernes, na siya yung nagsabi na yung 8 sa kanya naka-assign. Pero wala siya pa yun. Basta ano po, para tayo nitong nagbibigay nyo ha. Yung isa na lang po. Yung reason po na, because we subpoena yung person po, inupina po namin siya because based on our initial investigations, lumalabas po yung pangalan. Director, confirm po ba na 14 Marines at 4 driver? Doon sa 18 po, lumalabas 4 na hindi Marines. Yung 14 is yet to validate. Meron po mga binigay silang pangalan doon sa affidavit na nasa active service pa ng PNP. At yun po, chinecheck po rin po namin. Kala ko retired na iba, okay, awol. Tama po, marami po talagang proseso. Kaya napakaganda po, sinabi naman po ng ating mga lumalabas na 18 at pati po yung mga kasama nila na handa silang umarap sa lumang investigation. At eto na po. At malinaw naman po, dinala ni Atty. Baligod sa ombudsman yung kaso, i-deputize po sa amin, that is within the process of law. So, dapat po sila. Okay. Now I know. Kasi dinala na sa ombudsman without going to the NBI. Diba? Kasi siguro, feeling nila, ito lang sa akin sarili ko tuntik. Ay, nasa NBI, gusto nila diretso yung complaint. Di ba, kinakailangan minsan mga ombudsman ng case build-up. That's why dineputize ang NBI na mag-imbestiga kayo. Yun yung ayaw. Yun yung ayaw ng 18. Gusto na diretso sa ombudsman. Para pag mapakita na binaliwala sila ng ombudsman, ito sa akin para pag napakita na binaliwala sila ng ombudsman, sasabihin, hindi neutral, hindi impartial ang ombudsman at sisiraan si Ombudsman Boying. Pwede ganun. NBI. Attorney Sir, may together leaders po ba kayo? Meron po, pero tinitingnan pa po namin kung talagang pupunta po. So, siguro we're working on it. Open po namin, pwede naman po. Pero of course, syempre ang may primary jurisdiction na dito is the PNP. Nandun na po yung pati sa ating pong DILG. So we coordinate with them. Kung surrender po sa amin, we'll definitely coordinate with them. And within our mandate din naman. Sir, saan lang po ba? Parang 17 yan, di ba? Tapos may 4 na nalagano. Parang 11. 7 na nadagdag na 7. Sakto, parang 11 yung tumatawag sa amin the other day. Doon sa isang tao namin. So sabi ko doon sa tinawagan ng tao, i-explore nyo. They will surrender, di maganda. Tapos coordinate tayo sa PNP and DILG. Sir, si Ancortis, kami po lang. Ano pong parang doon? Magdadaan po tayo sa ganyan kasi Nag-iinit. Baka sabihin, nag-iinit. Ibang klaseng pakiramdam. Nagulat tuloy siya. Kasi I know. Alam na gusto ko lang masyado na siya. Hindi, meron pong lawyers na coordinating with my office. Anyway, nakita natin mga kliko ano mga nireveal niya Doon sa mga sa kararating lang dito mga kliko. Nireveal niya dito kanina na doon sa flight log, kumaga record, walang nakita na lumipad yung air taxi Zaldico at si lumipad. Tube. Itong si Zaldico kasama si Sergeant Tube going to Ilocos. Kasi pinapunin nila yung air taxi to makita kung ano yung mga flight going to Ilocos with Zaldico and Tube. Walang nakita. Pangalawa, na-discover din dito, alam na natin na 14 lang yung Marines. In the rest, hindi. Okay? Hindi siya. Pauhan siya. Parte. So may pagsisinungaling na doon. Pang-apat, 8 doon, nagsabi na hindi sila natatrabaho kay Zaldico. Diba? 3 doon. Sabi sabihin, mahalagang bagay ito para malaman natin yung credibility ng tao. Diba? Kasi kung dito pa nagsisinungaling na sila, paano sila paniniwalaan? Kaya kailangan talaga individual, no? Yung bawat salaysay nila para alam, ang isasabihin lang nila ay yung personal knowledge nila. Okay? Isa naman. So, meron po. Ako pa natutuwa ka dahil kung mapapansin nyo ngayon, a lot of personalities and groups and individuals is trying to come to Nasaan na? Nawala. the Bureau to the NBI para doon po makipag-coordinate and it just show yung pong professionalism and integrity po ng aking mga kasama sa NBI. So, May bala po ba sila? Si Ancortis na personal na po. Okay na tayo mga clear. Kita na natin kung ano yung mga summary, di ba? So, yan. Teka lang.
Ayan, nandito si Ancelis, Vince Trusty. So, pinakita ko na sa inyo mga clear, yung summary, mga bago dito. Hit them hard para wala susunod na career, Omnioji. Mula nung bugay, may sagot si Baligod. Bakit daw? 23? Ano to? Tignan? Ano sa inyo? Wait. Tignan ba't daw di tignan ang 2022? 23, 21? Ano to? 2023, 2025? Tignan ba't daw di tignan ang 2022 niya? Yun ang sabi sa affidavit. Tapos biglang insert ang 2022. Ang 2022. Hindi pa nadinig si Baligod. Concon table, hello. Dignity, integrity, loyalty, decency, patriotism, service are all for it. Well, kasi, iba kasi, Nina, celebre. Okay na tayo dito Nina, kay celebre. attorney. Salamat, attorney. Ayan. So, yan mga bistado, mga kabsat. Problema sila nakapaw. So, yung individual interview pala kanina, mabsat. So, nire-request pala ng NBI na dapat meron silang kanya-kanyang affidavit. Hindi yung pwede yung as one, yung 18 na yan. Kasi hindi naman sila pare-parehas ng experience. Tapos iba-iba pa yung lumalabas. Hindi nila masagot yung mga tanong ng mga reporter. Pero pag ibang reporter tulad ng mga reporter na panig sa kanila, ay, nako po, alam na, yes or no na lang ang sagot. Ang galing ng mga reporter na yun, Diyos ko Lord. Salamat, attorney. Nako po. 11:24, nakalive pa rin sa attorney. Senator Lacson, binakbakan Senator Maconeta, nilantad ang lahat ng issues. Okay na tayo dito. Mukhang nakuha na natin to. No? Ito yung Baligod. Sino ba? Okay. So, pagbabalik ni Attorney Claire. Maraming salamat, Attorney Claire. Welcome home again. Punta tayo kay Attorney Rene.